Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalatang balita at impormasyon na buugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo sa Iloilo. Radyo Pilipinas. 585 AM. Usapang Agrikultura. Ang inyong source of daily agri-news. Talakayang siksik sa kaalaman. Atin ay impormasyon mula sa pamahalaan. Pagpapayaman sa ating mga ligtas na yaman para mas mapaunlad pa ang isa sa mga paunahing kabuhayan sa ating bayan. Usapang Agrikultura. Dito lang sa Radyo Pilipinas. It is common among families, especially in the countryside, to own several hectares of land. Mostly were inherited from the older generation and passed to the later generations. However, as time passes by, only a few of the current generation would have an interest on the vast land they have inherited. When in the early years, the older people are into acquiring vast areas of land, the younger people today would rather work in a rented space to earn a living. This is the case of husband and wife Jose Roy Dipon, a seaman by profession, and attorney Emeline Arboleda Dipon, a former Capiz Penro and the founder of the Tree Huggers Movement Incorporated, who owned a few hectares of land but would eventually buy the portions owned by their immediate families. They were able to acquire a total of 20 hectares of land. The problem, however, most of these lands used to be sugarcane and corn plantations. These are lands with no existing trees and other vegetation, as required by the prior crops. Seeing the sorry state of the land, they decided to start planting it with fruit trees, and with the help of a friend who offered them seedlings of cacao trees under a pay-later scheme, they made the first step of what is now a plantation of more than 3,500 fruit-bearing cacao trees, covering at least 4 hectares of land, and the planting continues today. They have also started planting other fruit-bearing trees. As Jose would say, they planted the cacao trees without any prior knowledge on how to take care of the crop and how to manage it. During the pandemic, Jose decided to stay for good and get serious with farming and cacao planting. He attended several trainings about cacao management and value-adding products. This gave birth to the Dariagan Arboleda and Dipon, or Dad's Farm in Barangay Old Gia, Maayon, Capiz. He encouraged his immediate families, who also own lands, to plant cacao trees, and the farm workers in the farm are his relatives, giving them the opportunity to earn income without staying away from their families. It was not a smooth sailing experience, however. They were learning along the process of planting the trees up to its fruit-bearing trees. Typhoon Agaton back in April 2022 battered most of his cacao trees, which made Jose frustrated. It was in one of the trainings sponsored by the Department of Agriculture Western Visayas. Jose's passion reignited after one of the speakers told him to consider his losses as an investment. While they have started producing tablea back in 2015, Jose and Emeline decided to start producing chocolates in 2022 after he retired working overseas. Today, Ogia, the chocolate brand, which got its name from their barangay, is seeing supply around Capiz and Iloilo. They have also brought their chocolates to Manila, especially during exhibits.
Ang tiyempo gid lang ya ang nagtulod sa akon nga maggulpi untat sa pagka OFW pagkasiman tungod sang pandemic. Do nahadlok man ko nga at that time grabe gid ang infection sa all over the world. Nag-decide naglanggid ko nga maguntat kay tuod nakita ko naga-fruit na ang amon nga mga gitanong nga kakao ang matamat na gadamo. Dito na ko nagumpisa dayon nga ibalik namon ang tradisyon sang pag-ubra sang tableya. At the same time, dito na ko naga-research upod sa mga taga-DA to add value sa kakao. So dito nag-umpisa na ang paglantaw ko sa fine chocolates na bean to bar. Sa umpisa, ang bulig nga una ginhatag sa akon sa DA is encouragement. Tungod nga nakaumpisa na kami, gindugangan na nila ang amon nga mga knowledge sa pagtanong, sa pag-propagate paged, kag ang isa paged is may mga interventions na sila like mga seminars. Dito giko na appreciate ko gid ang mga seminars kay kadamo-damo gid ko natun-an. Aside from that nga hindi gid ko ya nagdako sa uma, city boy ako ya. So wala gid ko idea. Ang DA lang gid ang nakahatag sa akon sang basic knowledge. Kaga dito man nagumpisa ang akon nga love sa pagpanguma, no? Hindi lang nga mambal naton nga doon napilitan lang kundi nga nagustuhan ko gid kag nahiligan ko na ang pagpanguma. Kag ang DA madamo na sila sang pangatag sa akon ng mga sa amon nga pag harvest ining mga tree namon, ang mga water impoundment namon ining mga drums, ang rotavators, greenhouse, ang technical support, kag ining may mga ginahatag sila nga mga abuno man. On the other hand, their production averages 1,000 bars a month. They are now producing 70% dark chocolate, milk chocolate, dark chocolate with nuts, milk chocolate with nuts, white chocolate with cacao nibs, and keto sugar-free chocolate. In the recently concluded Cacao Congress in Cebu City, Dad's Farm Chocolate placed third in the Philippine First Flavored Tableya Making category out of 25 MSMEs in Waterfront Hotel Cebu last July 29, 2024. He infused red mullet or oven-cooked salmonete and nipa syrup in his Tableya entry, proving that the chocolates produced in Capiz are now at par with the quality of other established producers across the country. Through the High Value Crops Development Program, or HVCPD, of the Department of Agriculture Western Visayas, Dad's Farm received additional farm support and implements. HVCPD provided them a rotavator, greenhouse, solar plastic, and drums for water storage. These, along with several training programs on cacao production and value adding, are in place as part of the continuing support of DA Western Visayas to the cacao farmers. The region produces around tons of cacao seeds every year. Its growth has helped propel the agricultural sector as one of the main economic drivers in Western Visayas. This is your Department of Agriculture, Western Visayas. Maayong aga sa aton ng mga farmers, sa aton ng mga fisher folk, sa aton na naton ng mga agriculturists, especially ang aton ng mga municipal agriculturists, ang aton provincial agriculturists, kag ang aton nga city agriculturists, sa aton ng mga tumalanaw,
sa aton nga mga tagpalamati. Maayong aga sa aton tanan. Panibago nga adlaw, panibago na naman nga topiko ang aton pag-istoryahan. And before kita malipat, ginatamyaw man naton ang aton nga Regional Executive Director sa Department of Agriculture Western Visayas, si Director Dennis R. Arpia, kagang ating duha ka maambong nga Regional Technical Director for Operation and Extension ng ating OIC Director, si Ma'am Maria Teresa Solis, and for Research and Regulation, si Director Zarlina B. Cuello, and the rest of the staff and the men and women of DA Western Visayas. Binapamiyang manato ng ating nga hepe sa ating Regional Agriculture and Fisheries Information Section, si Sir James L. Agatis, kag ang ibang bagit ng mga personnel sa ating Information Section. Maayong agagid sa ating tanan. So mga adlaw, pag-istoryahan naman nga naton ang suporta kag assistance nga ginpalabot sa ating mga farmers gikan sa Philippine Crop Insurance Corporation Regional Field Office 6. Binatamyaw na naton ang Regional Manager sa PCIC, si Ma'am Eva Yuli Laud, and kaupod naton subong ang OIC Regional Manager sa PCIC 6, si Ma'am Alicia Arnaldo. Ma'am, good morning and pagpanamya sa ating mga tagpalamati. Maayong aga sa tanan nga nagapalamati subong aga sa usapang agrikultura sa inang programa. Maayong aga gid sa tanan. Yes, very timely gid ang aton nga pag-istoryahan subong ma'am. It's because nga madamo na kita sa mga farmers siya ang nagalaom naman niya sa nga bulig kag suporta gikan sa PCIC 6 ay sa nga damlag lang. May ari kita mga farmers nga nangin apektado sa nga bagyo ukon sang halit nga dala naman nga ni Bagyo Krising. Dahil istoryahan naton subong diri sa Western Visayas ang kabugusan ukon nga kadakuon sang banyos sa agrikultura diri sa aton nga rehiyon bangod sa Bagyong Krising. Sa aton nga una nga mangkot ma'am, ano ang kabugusan ukon na kadakuon nga danyos sa agrikultura diri sa Western Visayas, dala naman niya ukon na tuga sang sining weather disturbance. Una sa tanan, makapag kita backgrounder. Yes. Hindi lang si Krising ang nag-igo sa atin, no? Yes. Ang onset na Krising, July 17. Yes. Naglawig ni siya kay nagsulod si Dante kag si Emong. Nag-peak siya sa July 25. So meaning kasi 9 days gid Yes. na naapektuhan ang aton mga uma. Ang CPCIC basta epidemic wala ang calamity. Yes. Iara na sa among sistema nga gina-activate naton ang general assessment. Kay ang ilan nga purpose na makita dayon ano gid pala kadako kag ano gid kadamo aton nga na-damage sa aton nga mga kaumahan. Ang ginistoryahan naton suko ang umalang anay ha sa mga Yes. kaya mo ng general assessment team naton malibot din na sila. Now, as a result of that, ang resulta sa ilang paglibot, naka-establish kita na 30 to 70% give ang damage sa Yes. aton nga mga kaumahan. With that, no, ang sa aton abi, no, kung nagtawon mo na siya, ang 30 to 70%, nagabari na siya, nagalaki na siya sa kada probinsya. Yes. Si Aklan, ang iya pinakataas na nga damage is up to 30%. Kasi ang tiki naman yan, 25 to 70%. Si Capiz is 25 to 80%. Si Negros, 30 to 70%. Si Iloilo is also 0 to 30%. If you notice, ang natabo diri, ang natamaan nato diri sa ating probinsya, si Capiz, damo na sa ating mga apektuhan kay na mahaan, ay pagkikidin din mo sa tubig, kag butangan ng mga lupa, tinako na yan ang madamage sa ila. Kung ano na ito, sa pagtapos naman sa general assessment, automatic na tayo bato na kita sa mga notices of loss. Yes. Sa July 28, dito na nagsulod ang mga notices of loss. Sa ano na time, as of 31, nakabato na kami sa subay sa kalibo ng notices of loss. 1,401. Sa 1,401 na after adjustment, kaya ang ating adjustment, para mabalalas ang test. Pagbato sa notice of loss,
kung sa ako na ginakamada, no? Tapos i-assign na siya sa ato mga adjuster. Ma-adjust na si adjuster. Ma-report na si adjuster sa amon, i-process ang papeles. Ang amon na target supposedly is within 20 days. Sa calendar days. Maganda na 20 calendar days. Working days. Working days. Meaning, isa ka bulan. Mga isa ka bulan na siya. Para mabayaran ang farmer. Sa 1,201 na bato namin, sa August 5, nakabayad na kami sa 540 ka farmers. Because kung natawin mo ang date sa July 28, in-adjust, pagka-August 5, nara na kami na output na 540 ang number of farmers na nabayaran. Ang ilang total amount is more than 3,177,000. Wala siya ang din bayad. Pero ina siya, ang gawin siya ha. Kay man, so in case of typhoon, ang may allowed pala si farmer sa 20 days after sa typhoon. Ginisip namon, hasta pa sa August 14, pwede pa yan maka-report si farmer. Basta typhoon ang damage. No? Hindi kita magulat. Pag-inistoryan natin sa mga typhoon. Lain mo na yan ang peste. Ay si peste, lain mo na yan ato na regulatory period. No? Irman ka lang kamo na ako ng farmers. So, ang peste, tandaan mo din, 20 days before sa inyong harvest, i-report na sa amon. Ay ang 20 days na naatan na sa amon na nakaduan ang inuma para makita pa sa amon adjuster na ara pa ang talong. Tawag na muna standing crop. Kung hindi nyo na siya pagsundod, kung mag-report ka mo sa amon, 15 days before the harvest, madunay amon na siyang dinareklamo sa kalabanan. Kaigo sila mag-report sa amon, alang-alang ng siya din sa hindi lang ang sarang pala siguro ginaamugan ng apin natin ang resources no? Na dapat ang nakakambit sila ang target na dapat na buligan. So, may obligasyon ka mo ng mga farmers and fisher folk, ang obligasyon na sa PSIC. So, ang obligasyon is pamatian din kami kung ano ang awal na niya na require sa inyo na dapat yung masulbon para mabayaran ka mo. Hindi kita magka-problema. So, amo na siyang atong tandaan na basta sa flood, sa at typhoon, flood, as disease. Yes, there you have it sa ating mga farmers na importante din na magpamati ang kita kada tutok man sa pila ka mga panugyan sa PCIC agad na masiguro natin na kita man mabayaran, especially na natapos yung ginakabig natin na weather disturbance. Sa sabang man, ano mga classes and insurance coverage ang ginapili masamisang mga na pwede mo bala makapat sa atin mga listeners? Sa amon and production, no? Hindi sa mga bato production ng mga bato na mga insurance coverage. Yes. Hanggang sa January, sa July, ang banner program ni Jadlan PCIC, rice and corn. Pero sa Subo, ang nagwa sa amon, ang number 1 is rice. Pamaduha si livestock. Kaya tungod sa duro sa mga tabo sa ASF, no? Vigilante ang mga tao na damo na yan pa-cover sa livestock. Tapos, pangatlo si corn. Ang pang-apat na ganit sinang crop insurance. Tapos meron kayo ito fisheries and high value crops. So, amo na siya mga programa. Top 3 gid si rice, si livestock, at si corn. Kasubo nga, January to July. Production naman. Pero remember, hasta kami sa second cropping pa kita. Mag-ilis ina siya after siniya sa July kasi wala pa kabalo kasi mag-rally naman yung lines. Kanya wala pa kita coconut nun sa second cropping doon wala. Ginatutupan man naman sumunod kay mga pundo ang ginapasulot kay kasi na dapat ginanamon i-gamito para mabilitasyohan naman yung aton mga coconut farmers. Yes. Pila naman kaadlaw o kung na semana, ma'am, ang average naman yan. Nahulaton sa atin ng mga muna na-mention mo kanina. Ang best nila makuha ang bayad o kung na kung. CPCRC, ano na ng dato mo,
kinahanglan na makabayad kami within 1 month. Okay. Meaning, sa amon abi, na kami support kami na within 20 working days. 20 working days, nung ang opisina na inaglaw, isipon nyo na 20 days na siya. Kung kamo na farmer, nag-file kamo notice of loss, nakatuan na kamo, bantayin nyo lang. No? Kung, for example, may sasabi kami, nareklamo si farmer, naawa siya makatuan, kung nakatuan lang siya, wala pa siya mabayaran. Ang mahilo pala ako give and take lang tayo. Yes. What is the role ng farmer? Ano role ng PCIC? Ang role ng PCIC is mabayad. Ang role ng farmer is to inform si PCIC. May balpon mo kami. Kung nagkakaroon na kamo ang nagamit notice of loss, ano kami, na-damage kamo. So, ang mga naman naman, sige, inspect, i-process na, okay. Now, kung ako si farmer, pag nakakal na ko sa notice of loss, kung nagkala na ko na doon na, 3 ka semana, wala akong kaduan. Kadto ka mo dahil sa Department of Agriculture naman ng partner sa munisipyo. Kung kaya naman lang ang contact sa among pag-ib, sa opisina naman, mas maayo pag-ib, di para mabalaan namin, naaway ka mo makaduan. Okay? So after that, nakaduan ka na. Paano nakapag-yapon ka bakon sa bayad? Pabalaanan kami. Kaya posible na may problema ang iwa. Claim. Base may violation. Yes. Amo na dapat yung sundihan sa atin mga farmers. Hindi lang the expected na dahil kung ma-report ka, ang bayaran ka dahil may ara kita na mga measures na dapat ang nabaton sa inyong benepisyo. Ang tawag din siya, nabaton sila. Masig na lang niya, kita na nag-report ka, dali ang immobile damages, mas than 10%. Kaya automatic na si farmers mo, pag bagyo na iya, wala yung pa naman ibot, mamatag na sa samatis. Okay lang malaki, siyempre vigilant siya. Pero remember, kung mag-ataw kami sa amin sa notice of loss, napadala kami sa tao. May gastuin na. Pero kung nakita naman lang, ikaw na farmer, wala man ang balik na purchase. Pwede na siguro, painay lang anak. Para na hindi na magkato ang tao ni PCIC, yung modera na lugar, na wala man ang dalit sa dami. Gasto na siya, may dami sa chimpo, gasto sa super ginabayran natin. Gastuhan na siya. Napani, kung ay kung paano hindi sa chimpo, yung style niya makatulong sa inyo, wala man ang dalit sa loss, yung kuya sa umama, may loss din. Wala. Remember, Abi, hindi lang bala isa ka tao. Ano pala napatong sa bunga, sa kaling January to July, sobrang na chintamil na sa sobrang chintamil. Tigadugang pala nadugang. As of July 31 lang na, 2,000 plus na kami nga notice of loss na napatong. Tigadugang na nadugang. That's why, pagkaan naman kami, medyo kalawig-lawig ko nyo nga inyo nga pasensya sa pero ang naman na, parang uno kami, para na-intindihan kami sa new side, na siya. So, 20 working days. Now, naari kami subukan at ipag-produce ang public adjustment. Ang 20 working days is, na siya nakagtuga sa adjuster, ibuto niya, kag-isulat siya na. Subukan na introduce ang tawag ng public adjustment. So, public adjustment na yan, public technology na ginagamit natin. Wala na sa papel, dala na siya, makagtuga sa adjuster, ang picture ang ano picture kung ano ang rapat ang damage, o ano picture si farmer, naupod sa iyo na. Evidence siya na amo na siya ang tag-iya sa kuma. After that, maperma na si farmer sa tablet. Pagtapos perma, padala na na siya. Meaning, nakat namon ang amon na claims settlement. Umibo na siya from 20 days, pwede namon siya as early as 7 days, as long as 15 days. So, 7 to 15 days, basta public adjustment. Ano na siya naman, so ginapagid naman na i-introduce na ito na sa mas magasig atong pagkain. Isa ng mga best practices mo ang public adjustment, and naman siya mo kanina nga
isa man sa mga pagpanghangkap at mga challenges na dapat natin ng farmers mga vigilant pa at the same time isugid man kung ano ang matuod may kaangkaman sa damage naman yan sa ilang talamnan. And speaking of challenges, may mga kabugnayan pamigbalaman na na-experiensyahan ang atong mga talatapan, especially when it comes to validation kada pag-assess sa ating mga claims pagkatapos ang bagyo. Priorities on the ground is this. Ang tandaan natin, basta may kalamidad, ang ating mga dalan, kaping pa ko na dinabahaan, hindi na maagyan. Tapos, kung may island, ano pag kami island, kami na adjustment, matabo ka pa na dito. Paano lang, kung may available na yun, diba? So, ano na kapag usan, kakadelay kami, una po ginanamon na mag-suicide ang baha, may landslide pa kung isa. So, una po na namon, ang those are the challenges na kinanglan namon na i-address. Pero, that is not enough resource. Hindi kami magatag sa amon sa issue. Dapat din naman ang amon mga adjusters, wag din na sila. Sila unan lang dati sa baha na sige lang. Para na makatuan nila ang pumasok ating beneficiaries. That's why, amo na ganyan namon, sometimes challenge din on our part. Pagpagalit ko yan sa amon adjuster, wala ng damage. Less than 10% and below ang damage. Tapos, nara ka, tandaan nyo sa ating mga farmer, pag-apply nila, describe na dira sino ang atandi. Kaya hindi na yan, marami isipit, wala na sila sa manong, wala sa sila habi nga, may ko sa syudad na block 1, block 2, na hindi. Ang amon ng ginadaya na pruweba, maimo na ang uma, kung ipabalong sa amon, kung sino ang mga katabi. Ano na siya ginasulat mo sa inyong application. Karon, pag-adjustment, ang mga gambal kami uyatin ng inyong application, adjust kami right. Pag-adjustment, nakalipat sila yun. Nakilang-ilat, hindi pa mamalag. Kundi, kung ako si adjuster, kasi adjuster na kabalo, kilala kami, kilala sa imo. Yung batalo sa imo application, na ang imo katabi sa ABCD, parang buto yung sa kay adjuster ya, ay, naging mo na siya EFG. So, mga kita, ilang ako ba ito paano ka po, ano ni adjuster, hindi kaya inuma. So, ano na siya mga rason, na pwede ka ipagtibinan. Kaya ilang imo na, ina-establish na katabi. Isa pagit, sa pagpamahanay, is pagkado sa aming adjuster, hindi ang manunubagin ng kauma na siya manupaiture sa amon. Ang nagatubo sa amon asawa, hindi kami bata. That's why nababala kami pag-interview ninyo. Pag-interview na sila, nakapot sila. Mabalo kami kung ano sa tagiya sa mga napanguma sa panunumalaton. Kung asawa ka, butang dudain mo malan, kag butang mo da wife, kag ikaw materma. Kung interview ka, bata ka na yan, butang mo malan, kag ibutang man sa bata ka, materma. Kay man, dinakumparar na namin ang inyong terma versus sa apply. Ikaw ko, hindi na naman naintindihan kung sino ko ng terma sa field. Ang dinay, kung timambal kang hindi, kaya inuma. Mga ano na kaya, yung mga tandaan natin, ano lang natin ang mga security measures ng CIC. Hindi ulang nagkasablan sa iba. Ang mga those are things na tinaman, naintindihan sa ating mga farmers, no? Kag sometimes sa pagitna, talagang nilabal na sa pag-ina, be careful with kami sa pag-file sa natin sa blast. Damo kami, sa ginpawdinan, kaya wala nila kinsunod. Ibo sila mag-report sa amin, ay, nag-lapse ng 20 days. Is ada, ano sa gaba, ma-harvest na siya. Siyempre, di na ikabina. Yes. Ano pala, emphasize with me, as much as possible, hindi ito na gusto na mo, i-deny mo. Kung nag-violate kami kita, sunod ka na, kaya sige na bantayan ng kanina mo. Nakapon na na kami, nabayad ka natin, nag-violate mo siya. Sige. Sa baile lang sa lindang ito, may ibang pa ba lang bulig o kung ano suporta nga ginahatag ang atong mga taratatan? Ang mga dato ng PCIC is
Crop insurance. Crop insurance. Yes. Pero tandaan ka lang, ang PCIC na programa, hindi naman natin sa rice, Yes. corn, Maganda sa. kita, wala man kita nga ng crop insurance, may feeds pa kita, may high value crops. Again, pag kita yan kung may maroon ka maglasa, Yes. ara na may loan repayment program na. Hindi na programa na, siya kung may utang ka pala. Kung mga cases, iban kami, no? Ang loan repayment program, amo na siya ang kung pinautang mo dira sa lending institution na may partner namin, kung 1 million na siya, wala ka naman na tayo, ay ka, ang 1 million na bayad ka ng PCIC. Kung naubos mo man siya bayad, pero per records ng libro na sa balat sa mga lending institution, may piso pa na siya. Now, sa terms ng imo na sa loan repayment program, pag na 1 year man na siya, sa 1 year na pag nagula ka, may 1 peso siya, may utang ka ng 500,000, bayaran ang PCS. Ano na ang duties ng LRT. Ang pagkatapos, ang ginagawa sa mga lending institutions na po, mas para sa pinagawang farmers na collateral ang PCIC na insurance. Hindi kami pa-insure. Kung hindi kami makalang ni ano yan ba? Ano na, kagay sila pa naman co-ops. Kung wala kami sa insurance kay PCIC. Kaya mga ilan na ano man nila yung kaso, may makuha, may uwinan ang inyo na makaptaran sa bangko. And adto naman kita naman sa kooperasyon naman niya sa atong talatapan sa Department of Agriculture. Nag-LGU na ara balik kita kooperasyon with the LGU, BA Kalimantan ahensya sa gobyerno sa paghatag naman niya sa bulig sa atong mga farmers. Oo, yes. Si PCIC hindi na naka-function kung wala na sa bulit sa ating number 1, din naman yung partner sa Department of Agriculture. Kaysa kada munisipyo ni Arang DA counterpart mo. Amo na siya number 1 naman yung partner. May partner naman kami sa Department of Agriculture. Kaya gaya mo pang beneficiaries, cover na siya ng PCIC. Tapos may mga cooperatives kita. May sarap na cooperative, napagano kita sa upad. Mga cooperatives na. May mga landing institutions man. Ang number 1 naman na partner is the Landbank. Si Landbank subong may anak siya na program na Agri-Senso program. Si Agri-Senso program, ginuobrahan ni Landbank na ang tanan na dapat sa una kung madungdungan niya, wala kita. RSAP, ASAP, mula pala mga sikat saka, na lain-lain na siya mga loan programs, isa na lang ang tawag nila agri-set sa loan. Ano na yan kaya lang? Mayroon naman kita ka kay Philippine Fiber, Magpayda. Kaya sunod na niara kami na ginapang ka-offer ng mga abakaso sa so, partner mo na namin sila. Sa LGUs, right? Sa Iloilo Province, nagpasulod sa amount si LGU Province sa kay PCIC under sa ilang sigurado program. Ang amount na is 15 million. Sila ang ma-identify kung sino ang ita-cover. I-pay mo siya using ang 15 million na. Tapos, si Capis na naman, ang Calamity Crop Insurance Program ni Capis, 3 million man na yan, ipasulod sa atin. And then, si Negros, ang mga Negros First Universal Crop Insurance Program, o InfoSec, ilan na pasulod na 6.8 million. Ini sila tanan subong, ongoing na, ang ginagamit na ito na ang ilang punto. Sila na nag-identify kung sino gusto nila ipasulod sa ilang programa. Kasi PCIC, limited na naman yung sources. Masalamat, hindi kami yan, magkapasulod sila sa pundo. Kaya mas damo ang amon na mas ang atong nabiligan ng partners. Limited naman kami. Now, si PCA, may kapasulod na siya sa Philippine Crop Insurance Corporation, pero sa head office lang na ang pundo. After sinaya, ang ginagawa na lang na ina-allocate na sa kada region. Sa kada region, sa amo na namin pangalaman, sa amo na namin allocation, ginagibay na lang mo sa per province allocation na nila.
kinalang maubos na siya. May deadline ini siya na kinalang maubos na siya. Kung disawa naghambal kami, kung kulang sa ibang luti, i-accept na po, may mga provinces kita yan na hindi inabo ang kalubihan mo. Ang case and point natin sa Antique. Hindi na nila mag-meet up nila allocation. So, ang dadako, yung si Aklan. Si Aklan ang dabo na kalubihan. Dabo lang ang mga coverage nila. So, muna siya na itong mga programa na together with our partners sa ating mga agencies. And sa atong Manila ng mga kauturan na makabig natin na gamay lang na ginatipan na data, ma'am, mayara bala kita sa mga programs para sa inyo. Ang atong ginada ang response to that is ang SBSA natin. Yes. Sila na ang mga pinakatako di siya naman dahil sa bunga coverage ng SBSA natin. Kaya man, dira, gina-prioritize natin ang mga nakagnay. 1.5 and below hectares. Ang mga na ang ginatuda. Plus, ang mga umanag na tabaw nila, GO hazardous, wala kayo ang ginabaan, ang mga area na wala malapit sa mga subak na. Sa una, wala naman na gina-cover, kahit saan naman high risk na siya. Kaya doon na, naman natin si farmer, na wala naman nga, kung may ginabaan, kaya sa akin na ang tubig pala, sa una na yan, kung gusto with the RSBSA, ginabatong, una naman na sila. Kaya ba't naman mo, ano ba na ang source sa ilang tubig? May lang na kung may aras sa irigasyon. Ang source sa irigasyon nila sa suba. Hindi pa naman pagpatuloy. Napanguwaman niya sila. That is why sa program ng SPSA, nakamigay sa inyo. Pati ang mga DA-assisted programs na basta balaan ng DA-assisted programs, na-prioritize na. Ang ato mga kababainan, mga indigenous people, those are the people na hindi nakalagpot sa mga services. Pero kami as much as possible, kung di kami pwede kasulod, inabuligan na po. Yes. And paano naman ginakasiguro ma'am sa PCIC 6 na natin ng mga mga mahatagan sa insakto o kung nakaibo ang informasyon angot sa claims process kada pila pa natin ng mga bullying. Okay. So last year, nag-umpisa na ng Goodman kami ito, ginaakot namin ang detalye sa claims processing natin. Hindi yung simple mo. Ang ginobra, naghingo kami sa claims. Ara na bilagit pamalpag na namin sa kada munisipyo dito sa DA. Kaya ginapaske na siya, nakita siya. Pwede na yung mga kadto si farmer pag masahon niya na ako dili ang kinalanon kung ano yung para maka-claim kay PCIC. Ano din ang una na hindi kubrama para malambot pwede na naman kung mga orientation lang ang nalusok na ikaw paano wala man siya na sulat po wala siya na sulat malipat din na siya so para na hindi sila malipat kagtuan sila kagtusan ko sa DA makita na nila ang pagkakulin nila yung mga tagmatan sa brochure brochure man kita. Tapos join kami sa mga information caravan ni DK, invite kami na. May mga radio programs na, sa isang DA. For example, sa Antique, nag-join dito yung amon nga PO Health, Jean Galwego. May Monday program din ang alat ng Sibiya. That's why nakubi na ang bulit. Alam ko, sa ating mga farmers na, mas kailan mga concerns ma-address na yun. And it's powerful man ng communication, especially sa you mentioned and Peter, na nadalo sa ginapon sa ating mga farmers ang nagpapanatunan naman sa radyo. And you mentioned ko na ang ating mga farmers na pwede yun makapalagot sa pila ka mga information sa atin. May arabala kita yung napahantang hotline o kung mga office natin na pwede kantuan sa atin ng mga para magsaray isang bulid o kung nagpamangkot lang. Yes, di kita. Kada kada opisina ni PCIC na numbers na. Paano tayo makabalo sa ila? Sige pwede. Pwede na siya ng flash lang natin sa screen. Niyara kita sa Aklan na hotline. Niyara makita ang ticket sa case Iloilo Negros at sa regional office natin. Okay, sa hotline numbers natin, hinakad po kayo Mr. John para i-flash na sa screen ano yung mga numbers na niya sa ating kada opisina. Kaya ang PCIC, niyara ng mga opisina sa kada probinsya.
Si Aklan, di na siya sa Mayanot, Sentro, sa Calibo. Si Antique, naman sa San Jose. Si Capiz, sa Roa City. Tapos ang ako sa Bong Iloilo, ara na sa Buntika sa Isnay. Kasama na kami. Kasi ang San Negros, ara mo sa Bacolod City. Tanamin sila may mga hotline numbers. Sometimes, tandaan yung mga snap on yung hotline, pati ang amon, mga PEOs, ginatag na nila, ilata ng phone number, ang ato ng mga underwriters, ginatag na nila telephone number, personal number, na para lang masters ang ato na pag-communicate sa kada isa. Malabot kami anytime. Ang nagkis-alang galing, ang downside lang sila, kasi farmer, ay nag-iisip sa oras, mas biglang mahahan. Kaya mo nag-isip na, sa atin, atin na tao na, pag-mag-practice atin, alas hindi sa napawag, napawag, natin alaman, hindi mo na pag-interview na ron. Among dalawa, sa atin naman, dapat panahon. Ibutang ka lang sa working hours na, no? 8-5, na ano lang, para na, ang ato mga tao, nag-chimpo ba niya para sa personal, sa pamilya, no? Ang malalaman ayo, ha? Yes, there you have it. Ang ating farmers, the flash natin sa ating screen. Ang mga hotline numbers ang nagdalain na ibang mga offices sa loob ng Western Visayas. And ito naman ditanan sa mga policy of mga preparation sa palabuton, may mga bago ba lang polisa and adjustments na din patunan ng PCIC 6, especially mga nagtapos ng pila ka mga bagyo sa loob ng sa ating na punsod. Ang mga subo ang trust gift. Kaya namin pag-ibayan sa una, ginawa ko, ginayaan namin na ang pag-process namin sa pagbayad, mahinay. Kaya kung kami wala pa kita ng technology. So, ganyan si PCIC nag-invest sa technology. Wala na kami natawag namin na PABS system namin na database na siya. Ang sunod sa application, sunod na nagatanan sa among system. So, mga po sa among, kung may mga problema, kahit na naman na lang sa partner, pag status na dahil, iina na siya subong. Yes. Ay sa pagid is, paano kami nakabayad sa mas madasig? Introduce namin ang GCash. Ang GCash na kami subong. Although, siyempre, basta bagwanan lang, hindi siya maginay. Kaya, amon man abi ato ng mga farmers, wala man sila pasong mga GCash account. Pero gina-private naman, pero sa sila, nag-adjust sila. Gamba na kami na, amang upang na daan kung may GCash account siya. Kaya pangitaagas ang paagi niya, makasunod na sa iya GCash account. Kaya of course, ma-report kasi siyempre, ang damo pa. Pero sa ano naman niya, wala man naman gingulian ang pag-ubra sa check-in. Kasi sa check-in na dala na naman ang kami sa mass distribution ng kanya. Kahit hindi man tanan, kahit kung hindi tanan na GCash, sige check-in kami. Ang check-in na halin din sa region padala na sa ilaing na process, pagbato nila na schedule na nila. Ang proseso ng dala, abin mo, optima na siya. Kahit pagbaton sa ating dito ng mga POs, yung style nila tag-isa-isa ang check-in, sinumanga na sa mga farmers, ipagpahapato na para po sa i-inform na ang taga na inain na munisipyo na DA. Kaya si DA, amo ng amon na link sa mga farmers. Sila na, ikaw yung mga check group na sila catch-up na nila. Amo nila sa amo nila yung mga check-in. Mamba na dahil sa PCIC, makaschedule ka sa amo nila. Ang muna na siyang subukan ng bad kuya yung mas magasig. Ang muna nga muna yan pag-introduce. Tapos isa pag-gid is subukan pag-gid ang ginagachi o referencing na. Kaya remember, kung pasihan pa lang ang application for kinaman pa na namin niya i-anong inspection nun. Kung tuod na ang ginambal niya na abunikad ako ang amon na. Now, with the introduction sa geo-referencing, wala na naman na-establish ko, ano bidya ang tutuod na size sa biyama. Kaya sometimes lang, si farmer na 1 hectare, pero pag kadto naman yung post-planting inspection, yung geo-reference naman siya, wala naman makita kung isang, hindi ko siya isa naman na lang. Okay lang na, ay timayo na gano'n naman, ani farmer na, ay, hindi ko na makadakuha ako na, lang niya siya. So, bina-adjust na namin dahil na iya nga,
coverage, no? Tapos kaya naman, ang latest naman naman is, amo na siguro nagalibot na may aming mga team na gina-introduce sa kada extension offices ang remote sensing using ang Google Earth. Kahit satellite na siya. Yes. Of course, amo man sa partner, si BA partner din ako kauna si BA, nag-share target si BA mo. So kami yung, siguro kami yung ibabalik ang amo, i-validate amo na ng mga farmers na naara man dito sa kay DA, pareho ang aton nga na data. Yes. Now with this, mga post na lang ni, kaya once ma-establish na siya bala, maybe tatlo ng adlaw, mabayaran na si farmer. With this, kung tinala, hindi na tinala na magkadto na dito mata, ganito adjuster. Kasi siguro natabo. Ang inyong area, pag lantaw na sa may ano na siya, may app na siya, makita na mo. Ay inyong area mo na siya kalagdan na bagyo. Sa inyong area, pila ka mga konsepyo na sa bagyo. Pila na ka porsyento na sila. Mga post na lang. Pwede ka may kahambal na ay sige, sa amo nila sa inyong mga area, ang ila na dahil sa ila tanong amo ni. So posible ang ila nila na severity sa damage is amo nila porsyento. Pwede na kami kabayad. Hindi na namin kailangan na pagpuan ng umagib. Kaya amo lang kita para mas madasig. Amo na ang beauty sa bangkuhan ng technology. Amo tidak sabot ang pas. And yes, lastly nang din sa mga pila natin ng mga technologies na currently binag-utilize mo sa ating mga tatapang kung mas malasig pag natin na na-accomplish ang pila natin ng mga services. Ano pa din ang bilhin natin? Agad nga madami naman iya ng mga farmers ang makakuha sa crop insurance, especially sa mga lugar na pero may ginabaluhan. Yes. Kasi buong wala na kami na rely ng orientation ng wala na kami ka-rely sa abo na ginagamit na natin social media. May Facebook account na kami. May alak na mga radio programs. May information dish. The journalist information. Pero ang abo targets mo up to the grassroots level. Hindi lang kita hasta sa mandalapi part sa amon orientation, sa check distribution, may gina-inform na kami sa ato mga farmers na dapat nila tandaan, mga reminders na siya. After that, mapaschedule na tayo ng amon mga underwriters up to the barangay level. Kaya after sa information dissemination, mandato na sila sa insurance. Ay para hindi na si farmer magkadto dito sa kundiin para mga lugar. Kung katuan na sila yan si underwriter, writer and then pa-insure na sila. Kaya na sila sa mga hassle na lang na sila. So meaning, kakadto na din kami up to the grassroots na. So daan niyo pati amon na kami ka-trace pati sa mga fisher folk na fisher folk. Yara, kita yun yung mga baruto, hindi kita na maplipat, insure naman sa amon. Tamo kita cases na kung ng calamity, magtayo sa baskog, ay hindi na mo kita cases na nagkakalamity ng mga baruto, ang ilaw naman net, magula, pinapakaanod. So, kami gabapon ka na. Ano ko na mga fisher folk. Hindi ka mo, wala ka mo ma-chipera. Kara ka mo sa amon ang mga fisher folks. Yes, there you have it sa ating mga farmers at sa ating mga fisher folk. Nabatian natin ang comprehensive na mga discussion. May kampanan sa suporta kada assistance sa ating Philippine Crop Insurance Corporation Region 6 sa ating mga farmers kaya sa ating mga fisher folks dito sa Western Visayas. Once again, mag-open natin ang OIC Regional Managers ng Alicia Arnaldo. And lastly man, ang mga pabigyan kung mga na-distimulate ang shout-out at mga pagtanyon mo. Okay, sa ato mga good morning diba? Sa ato mga tagpalamati reminder naman sa Japon. Tandaan tagid kung may obligasyon si PCIC, may obligasyon lang kami. Hindi nyo napagpipatan ang obligasyon para hindi ka naman kaproblema kung mag-claim ka mo sa inyong mga damages. Wala man lang kita pwede na nagkakaproblema, kaya kapag kita sa ating mga obligasyon. Ano na naiakon? Kami sa PCIC, mabudlay, yes.
may ma-concern kami, yes. Pero mandato na muna. Obraho na muna. Ano na trabaho? We are using people's money. Tax na ninyo. Kinala na muna i-maximize kung paano natin makalapot sa atin na mga nangyumakal na minisda na hindi natin pag-uyaman, hindi natin pag-usipan. Kaya ako na iyo na sa inyo, hindi naman tayo pag-usaran. Hindi natin pag-usaran ang ating na mga programa sa gobyerno. Kung hindi ka pwede, kung isa lang, remember, sa kada household, isa lang ang pwede mag-insure. Hindi naman ay, ipag-uunit pa, kakambalon na inag-apong bata na naulaga na sa akong tupad. Mag-insure pa din siya. Yung ano nyo, yung ang bata panig na makabaton sila na atong nila na benefit na na sa sakop na pinangagot niya. Gin-circumvent mo yan, ikuha mo yan. Pwede na, siguro. Tandaan ka lang, kung na-beneficyo na ginatay si government, hindi naman ito para pasaran. Ano na tandaan ka din na akin, yung mga frustrations na ako na isugit ko na lang ang check distribution, wala na makita, kibot kami, may nanay, may tatay, may bata, hindi ka pwede ha, paliwag lang gid. Kung hindi kayo pwede kami, hindi lang. No, paano natawag ka na, hindi pa na. Hindi makabato na sila. Dahil sa ating mga farmers, mga patas kita sa ganit ka sa padabulas ng pinakamunga benefit at simple ng honest ng kita mo sa pag-survey especially sa ating mga damages sa ating mga sa Philippine Crop Insurance. Once again, ang OIC Regional Manager sa Philippine Crop Insurance Region 6, si Ma'am Alicia Arnaldo, and ginapasalamatan na natin ang tanan na nag-request sa Philippine Crop Insurance Corporation dito sa atin sa Western Visayas sa pang-upod sa ating episode sa mga adlaw. Sa liwat ini si John Tabulario from the Regional Agriculture in Information Section sa VA Western Visayas. Maayong aga sa ating tanan. There was a time Romans roamed the orchards of Damaris, its scent, its promise, its profit. But as years passed, the trees bore fewer fruits. Pests, aging groves, and changing markets slowly pushed this fast-growing industry into the background. For decades, calamansi farming was a way of life in Damaris. Families built homes, sent children to school, and supported communities, all with the help of a small but mighty citrus fruit. But nature had its way. Trees aged, pests spread, and many farmers turned to other crops, hoping for more secure returns. Still, the spirit of calamansi never left, and today, its story is being rewritten. Sa unaya, ang production sa kalamansi, syempre, gamaya kung sa subukay, sa unaya, yung datila pa nga kapuno, kanda yun, ang mga hindi makasama sa kalamansi, ang nagyapon, ang dinadala sa Bacolod, ang dinadala sa Iloilo. Dayon, nakita mo namin nga nag-amat-amat niya siya namin ang income, tungod nga daw damo naman ang nagabakalo, tungod nga damo naman sa mga production sa kalamansi. Dito sa Guimaras, mga processing nga production, damo na nga na-expand kami nga sa nga tanom, ka nakita mo namin nga ang income during sa peak season, tapos damo man ang nagabakal, damo na nga maka-income kami kung bawi man ang mga gasto sa abuno kag sa patanim namin. Ang kalamansi grower, almost 7 years, starting until now. Ang pagkakalamansi ay kailangan hands-on goods. Produce ng kalamansi, pag-process ng kalamansi juice, amo ang pagbulig sa ako mga member farmers nga pag mag-oversupply ang kalamansi, hindi sila madunutan kag hindi makadto sa wastage ang ilang mga product.
And along the way, nakita ko ang needs ng kabataan, kinanglan ma-avoid nila ang mga sodas. So, nag-decide ako na mag-supply sa central school, sa mga elementary school children. And nakabulid man, more or less nakabulid man sa akong income. Aside na ang kabataan, makainom sang healthy drinks. But revival is just the beginning. To keep the momentum, the Department of Agriculture and PAAS continues to lead the way, helping farmers integrate calamansi into diversified farms, improving nursery operations, and strengthening market access. It's a long-term vision of sustainability, where tradition meets innovation, and every orchard becomes a livelihood for generations. So, in terms of the challenges in the low yield production in calamansi industry in the province, the provincial government procured a farm production inputs like the organic and inorganic fertilizer. So, pag ma-identify na namon si farmer, we're going to go mag-visit sa ilang farm, i-assess namon kung ano ang really na needs nila. Tapos dira kami maghatag sa amon nga specific na intervention based on the actual scenario sa ilang farm. Sa Department of Agriculture, through high value crops and Eptosipo, sila naghatag sang processing center diri sa isa ka cooperative sa probinsya sang Guimaras. Now, ano ang mga benepisyo sina? So, ang mga farmers naton sa calamansi growers is direkta na pwede makabaligya sa cooperative, which is the Guimaras Brethren Multipurpose Cooperative. And then, the Guimaras Brethren Multipurpose Cooperative, abo na siya man ang mag-cater sa other nilang na supply, kaya ginabaligya mo na siya outside in the Guimaras. So, ang role ni province is to connect the farmers into the cooperative. From struggle to strength, from decline to resurgence, calamansi in Guimaras is more than just a crop. It's a story of resilience, reinvention, and the enduring spirit of a farming community that never gave up. The future is bright, the fruit is green, and the comeback is real. Hatid ay balita, impormasyon at sari-saring kaalaman tungkol sa sektor ng agrikultura sa ating bayan. Usapang Agrikultura kasama ang Department of Agriculture. Alamin ang mga hakbang ng administrasyon para mas mapaunlad pa ang iba't ibang industriya agrikultural at pakinggan ang mga proyektong handog sa mamamayan upang mapalago ang kanilang mga kabuhayan. Usapang Agrikultura, Lunes hanggang Biyernes, alas 5 ng umaga, dito lang sa Radyo Pilipinas. Ang inyong tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko, ang Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kinilala ng pag-international at prestigyosong Asia-Pacific Broadcasting Plus Awards 2025 para sa kategorya ng Government Streaming. Ito ay dahil sa epektibo nitong pagsasanib ng mga tradisyonal na media tulad ng telebisyon, radyo at print para masabayan ang mabilis na pagtinog ng mundo ng digital at social media tungo sa mas epektibong paghahatid ng mahahalaga at napapanahong mga impormasyon sa mamamayang Pilipino. Kinilala rin ang Radyo Pilipinas dahil sa patuloy na pag-akyat ng rating. Ngayon ay matatag sa pang-4 na pwesto sa Mega Manila ayon sa pinakahuling Nielsen Radio Audience Measurement Survey. At sa social media, nakamit ang higit 2,000% pagtaas ng bilang ng mga sumusubaybay sa Radyo Pilipinas page sa unang bahagi ng 2025. Patunay ito na ang inyong Radyo Pilipinas Radyo Publiko ay tunay na kaagapay ng inyong pamahalaan sa paghahatid ng serbisyo sa mga mamamayang Pilipino. Mula sa aming lahat, sa ngalan ng inyong pamunuan at mga kawani ng Presidential Broadcast Service, kasama ang inyong mga himpilan ng Radyo Pilipinas sa buong kapunuan. Maraming salamat po sa inyong lahat, sa inyong pagtangkilik at pagkilala. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas.